Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. Welcome to CDCM Reunited Today's Activity. Please view from the beginning up to the end. Thank you, enjoy, and God bless. This is Christian Devotional Conference Ministry, a group whose aim is to serve God with their talents, skills, and abilities in order for each member to be strengthened in their spiritual life. This group encourages non-members to do the same, and we wish to help each other in spreading the Word of God for more people to know Him as the way, the truth, and the life. This group was originally founded on October 25, 2018. God used challenges to test this group and was again reunited on March 1, 2021. With God's gift of technology, the group is being heard through, and with the help of Sister Annalyn Aswere-Oli, and with her outputs brings them to Brother Joseph Amsola Agnat for YouTube posting. It's by God's grace He will lead us to other platforms. Of course, we still cannot forget our connectors via Trunkline, where we were originally and still being heard. Before we start our exhortation for this time, let us first listen to our CDCM theme song, composed by Mr. Joseph Agnat, originally interpreted by Mr. Wilmar Torregosa, and now reinterpreted by the CDCM Reunited Angels. Kami isang grupo na naglilingkod ng buong puso kay Jesucristo na nagligtas ng buong mundo. Kami maglilingkod magpakailanman pagkat pinamalas sa amin ang kanyang kabutihan. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang pinakalayunin ng grupong ito ay pahayag ang salita ni Kristo upang tanggapin ninyo ng buong puso at lumago kayo sa buhay espiritu. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Ang nais namin sa lahat ng mga miyembro, lumago kayo sa tulong ni Jesucristo upang balang araw makita namin kayo na tumutulong sa pagkalat ng Ebanghelyo. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Jesucristo dama ang pagkalinga. Kaya ang CDCM ay nag-anyaya
sa inyo mga kapatid ay sumali na, magkaisa na makinig ng kanyang mga salita at ipatupad ang kanyang mga gawa. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Yesu Kristo dama ang pagkalingap. CDCM ang pangalan namin, ito'y pinagmamalaki namin. Lahat ng miyembro dito ay masaya sapagkat kay Yesu Kristo dama ang pagkalingap. Sapagkat kay Yesu Kristo dama ang pagkalingap. CDCM. Magandang gabi sa ating lahat, mga kapatid kay Kristo. Muli, nandito ang CDCM Reunited na bumabati sa inyo na naman ng isang magandang gabi at isang magandang oras. Saan man kayo naroon, saan man kayo lugar na maabot ng posting na ito at ng ating gawain na ito. So, sa gabay pong ito ito po ay ang ating exhortation night at ito ay isa na namang activity ng CDCM United na naglalaman ng salita ng Panginoon upang kayo ay patuloy, tayong lahat ay patuloy na mabless sa kanyang mga salita ng ating Diyos na buhay, upang tayo patuloy na ma-encourage sa lahat ng mga gusto niyang ipabatid na naman ngayong gabing ito. So as we worship the Lord in this evening, before else, let's hear first a opening song na ihandog po sa atin or ihandog po sa Panginoon ni Sister Gemaline, at susundan po ng opening prayer ng inyong lingkod, ng inyong presider Joseph Agnad sa gabing poong ito. So atin pong pakinggan ang isang awitin na ihandog po sa atin ni Sister Gemaline Mangayat. Have you been to Jesus for the cleansing power? Are you washed with the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? When the bridegroom cometh, will the robes be white? Are you washed in the blood of the Lamb? Will their souls be ready for the mansion's bright, and be washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? Lay aside the garments that are stained with sin, and be washed in the blood of the Lamb. There's a fountain flowing for the soul and clean, and be washed in the blood
Manalangin po tayo. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa pagkakataong ibinigay mo na naman sa amin. Once again, we want to thank you for all the blessings that we have in this day. Salamat sa iyong mga maraming nagawa sa amin, sa aming paggaling sa aming mga trabaho, sa aming patuloy na paglalakbay sa mundong ito. Maraming salamat, Panginoon, sa mga sufferings na nagdaanan namin, sa mga trials na pinagdaanan namin. Maraming salamat pagkat kami ay napalakas at kami ay patuloy na napapalago sa pamagitan ng mga trials and mga sufferings na aming pinagdadaanan. Thank you for many blessings. Thank you for giving us the opportunity na marating ang ganitong oras upang makapagpuri sa iyo, Panginoon, at makinig ng iyong mga salita. I-bless mo po ang buong gawain ito. Hatayan mo na matapos ito ng mamatiwasay at mayroon kaming kagalingan na makukuha mula sa inyong mga salita na mapapainggan. Maraming salamat at ito po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, so sa ating mga ka-YouTube channel, kung kayo po ay nanonood ngayon sa oras na ito sa ating gawain, kayo ay aming inanyayahan na mag-subscribe at mag-comment sa ating comment section at sabihin nyo kung ano yung masasabi nyo o nasasabi nyo para sa mga salita ng Diyos na ating napapainggan. So, hiniling po namin ang iyong paggabay at patuloy na pag-share sa ating mga gawain upang mas marami pang makarinig sa ating sa mga sasalita ng Panginoon nating isinishare dito. And pakishare na rin sa ibang pakisubscribe na rin para ikaw ay ma-update sa lahat ng mga ating ina-upload dito na ating mga gawain. So, yan. So then, sa oras po na ito ay atin pong enjoyin ang ating oras, ang ating moment. At kung tayo man ay nakakain na ng ating mga pagkain na pang pisikal, siyempre, tayo naman ay habang nagpapahinga at pinapababa ang ating mga kinain, ay tayo naman ay kumain ngayon ng pang-espiritual na pagkain, which is ang salita ng Panginoon na siyang magpapalago sa ating espiritual at magpapatibay sa atin sa lahat ng mga pagsubok na ating pagdadaanan. So sa gabi pong ito, atin pong tinatawagan ang ating exhorter na wala pong iba kundi Sister Mary Rose Imien. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ay narito na naman po tayo sa ating pong exhortation night. At purihin po ang Panginoon. Isang malaking kagalakan po para sa akin na makapaghayag ng kanyang salita. At ayan, bago po natin basahin ang talata, saglit po muna tayong manalangin. Our Father in Heaven, pinupuri ka po namin at niluluwalhati ka po namin sa gabi pong ito. Maraming salamat po muli dahil muli ay narito na naman po kami. Kahit ito po ay online lamang, Lord, pero maraming salamat dahil hinayaan mo kaming magkatipon-tipon upang makapag-aral ng iyong mga salita. Lord, kung ano man po yung mga nagagawa po namin na hindi po nagiging kalugod-lugod sa iyong harapan, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat po ng amin pong mga kasalanan. At Lord, dalangin po namin nawa ang salitang ito na amin pong pagbubulay-bulayan ay maging kalakasan po ng aming kaluluwa. Nawa ang salitang ito ang siyang matanim sa aming mga puso at isipan at higit sa lahat, Lord, ma-share din namin sa mga tao na hindi pa po nakakikilala sa iyo, Lord. Inaanyayahan namin, Lord, ang iyong banal na spirito na siya pong manguna sa bawat isa po sa amin. Pinupuri ka namin, Lord. Niluluwalhati ka namin. In Jesus' name we pray. Amen. At ito po ang ating talata na ating babasahin sa gabi pong ito. Kung meron po kayong Bible, Braille Bible man ito, or digital Bible, or sa cellphone,
pwede niyo po akong sabayan sa pagbabasa. Sabi po dito sa unang Pedro 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Diba yun po yung sabi? Pagkatiwala daw natin sa Kanya yung ating mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa atin. Inuulit ko po, unang Pedro 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. Diba? Malino na malino po. Sabi po ni Apostol Pedro, ano man yung mga alalahanin natin, no? Kasi hindi naman po may iwasan na meron po tayong alalahanin sa buhay. Hindi po may iwasan na meron tayong pagsubok at syempre, bilang tao, no? Hindi naman natin may aalis kung minsan yung iiyak tayo, malulungkot po tayo, mag-aalala tayo, di ba? Hindi natin ito may iwasan sapagkat hindi naman tayo perpekto. Tayo ay may kahinaan din, ano po. Sa aminin po natin na sa hindi, merong mga oras na nanghihina po tayo dahil sa mga pagsubok po sa ating buhay, ano po. Pasensya na medyo noisy po sa aking background. Kaya humingi po ako ng pasensya. Ayan. Diba napakalino po ng sinabi ni Apostol Pedro no po na tayo pong lahat ay magtiwala sa Panginoon. Sabi nga, diba, ipagkatiwala natin sa Kanya yung ating mga problema, yung ating mga pagsubok sa buhay, sapagkat nagmamalasakit siya sa atin, no po. Alam na po ng Panginoon kung ano man yung ating mga alalahanin, no po. Sabi nga, diba, malaya rin tayong manalangin. Binigyan niya tayo ng pagkakataon, diba, na mag-pray tayo kung ano man yung mga nararanasan natin. At meron pa nga na nandun sa Mateo 11:28, alam ko po na familiar na po ito sa bawat isa sa atin, no po, na lumapit tayo sa Kanya, tayong lahat na nahihirapan at nabibigat ang lubha dahil sa ating mga pasanin. At sinabi po ng Panginoon dito na bibigyan niya po tayo ng kapahingahan kung tayo po ay lalapit sa Kanya at ipapahayag natin sa Kanya kung ano yung mga karanasan natin na problema. Diba? Ang Panginoon pa ang nagsasabi na lumapit tayo. Ano po? Siyempre, wala namang ibang mas makakatulong sa atin. Although, meron tayong mga kaibigan na nakakausap, pero hindi rin sa lahat ng oras kaya tayong pakinggan ng mga kaibigan natin. Maaring sila ay busy, maaring meron silang ibang mga or may trabaho, di ba? Pero ang Panginoon, di ba? Siya yung masigit na nagmamalasakit sa atin. Siya yung masigit na nagmamalasakit sa atin, no po. Kung tayo man ay nakakaranas ng problema. At alam natin na sa mundong ito maraming trials, no? Kasi hindi naman, sabi nga sa buhay natin, hindi naman laging puro saya. Hindi naman always na palaging kagalakan na lang yung nararanasan natin. Alam po natin yun, no? Na sa lahat ng pagkakataon may mga times din na nakakaranas tayo ng problema, nakakaranas tayo ng pagkatakot. Minsan mabibigla ka rin, maaring masaya ka ngayon pero mamaya meron ka ng pinagdadaanan. So na-experience ko po ito nung December 31. Masaya ako nung una, pero hindi ko expected na kinabukasan ay iiyak pala ako.
Pero sabi nga, 'di ba, hindi naman porket nakaranas ka ng pagsubok pinabayaan ka na ng Panginoon. Hindi naman porket nakaranas tayo ng mga trials hindi na tayo mahal ng Panginoon. Gusto lang subukan ng Panginoon kung hanggang saan yung faith natin, na kung hanggang saan yung pananampalataya natin, no? Kaya sabi nga, 'di ba, ipagkatiwala natin sa Kanya lahat ng mga alalahanin natin sa buhay. Sa Kanya lang natin ipagkatiwala. Minsan siguro naiisip natin, ano na kaya yung gagawin ko ngayon? Parang bigat-bigat naman ng trials sa buhay ko. 'Di ba minsan ganun po tayo minsan. Nagrereklamo tayo, no? Kasi syempre, sabi ko nga, 'di ba, meron tayong mga kahinaan, meron tayong may limitation din yung kakayanan natin na harapin yung trials. At minsan pa nga parang gusto na nating sumuko pero hindi dapat, 'di ba? Alam ko po, minsan pumapasok yan sa isip natin na gusto na nating sumuko, pero hindi dapat. Bakit? Kasi 'di ba, sabi ng Biblia, ipagkatiwala natin sa Panginoon yung lahat ng mga alalahanin natin sa buhay, dahil siya yung nagtitiwala, siya yung nagmamalasakit sa atin. No, sa Kanya lang tayo magtiwala. Sabi nga, 'di ba, kapag nasa Panginoon ka, mahirap ka man or wala ka man ganong karaming salapi, basta nasa Panginoon ka, solve pa rin kung ano man yung problema, 'di ba? Kaya nga, wag po tayong susuko, wag po tayong magsasawa, no, na lumapit sa ating Panginoon at magtiwala sa Kanya. Dahil ito yung sandata natin Ito yung ating sandata sa panahon ng pagsubok, yung Kanyang mga salita. Panghawakan natin yung mga salitang ito, ano po, at gawin nating kalakasan yung salita ng Panginoon. Sandaling nakakaranas tayo ng pagkatakot, nakakaranas tayo ng pagkabalisa, alalahanin lang natin yung mga pangako ng Panginoon. At isipin lang natin yung mga sinabi niya, lalong-lalo na sa panahon ngayon, no? Alam ko na yung bawat isa sa atin, panibagong taon na naman, no? Magsimula na tayo ulit ng panibagong taon. Alam ko na sa bawat taon na dumarating sa buhay natin, maraming trials, maraming challenges na haharapin. Pero ano man yung maging pasok ng taon na ito sa buhay natin, blessings man ito or pagsubok man ito, patuloy pa rin tayong magtiwala sa ating Panginoon. At alam ko na hindi naman niya ibibigay yung mga pagsubok na ito kung hindi natin kaya. Sabi ko nga, 'di ba, malungkot yung simula ng bagong taon sa buhay ko. Malungkot or masakit, nakakaiyak yung January. Bilhin mo, January 1 pa talaga yung kauna-unahang trials na dumating sa buhay ko. Pero nung Saturday, sa kabila ng pagsubok na yun, napalitan yun ng kagalakan. Kasi gusto ko lang i-share na walang nakita sa ultrasound ko. Kaya kahit na masakit yung naranasan ko nung January 1, pero still pa rin ako. Malaking regalo pa rin, blessings pa rin sa akin na walang nakita sa ultrasound. Kaya kahit na may time na nalulungkot pa rin ako, pero
iniisip ko pa rin yung mga promises ng Lord. Patuloy ko pa rin inaalala yung mga salita niya. Kaya sana sa lahat po ng mga nakikinig po sa ating YouTube channel, sa mga kasama natin din sa online na nakikinig din ngayon, huwag niyo pong isipin na wala ng pag-asa. Huwag po ninyong isipin na wala po tayong kakampi. Kanino ba natin dapat ipagkatiwala yung mga alalahanin natin? Sa Panginoon, di ba? Napakasarap kapag nilalapit natin sa Panginoon lahat ng mga suliranin na meron tayo. Kung nabibigatan ka ngayon, ikaw na nakikinig sa ating YouTube channel, kung sino man ang nakakapakinig nito, kung nabibigatan ka man ngayon sa iyong mga pagsubok, iiyak mo lahat sa Panginoon, lahat ng mga trials na yan. Kung ano man yung kabigatan na nararanasan mo ngayon, iiyak mo lahat sa Panginoon. At narito lang siya. Palagi natin siyang kasama. Palagi siyang handang makinig sa bawat isa sa atin. Minsan, ang tao nagsasawa sa atin. Minsan, ang iba nagsasawa na pakinggan ka dahil sa mga paulit-ulit na kinikwento mo dahil sa suliranin mo. But, si Lord, hindi siya magsasawa. Kaya ano man yung nararanasan mo ngayon, iiyak mo lang sa Kanya lahat ng mga trials na ito. Iiyak mo lang sa Kanya lahat ng mga pagsubok na nararanasan mo. At I'm sure na gagaan yung kalooban mo kapag naiiyak mo lahat sa Lord yan. Totoo po yun. Gagaan po yung loob natin kapag naiiyak po natin sa Panginoon lahat ng mga suliranin, lahat ng mga kabigatan na meron po tayo. Iyak po lahat natin yan sa Lord. Pwede po tayong umiyak. Malaya po tayo. We can cry out to God kung ano man yung mga circumstances na nararanasan mo. Kung ito ba ay takot na hindi nagpapatulog sa'yo, ito ba ay anxiety na hindi nakakapagpanatag ng kalooban mo, iyak mo lang lahat sa Lord yan. At sigurado, pagkatapos nating umiyak sa Lord, ang kapalit po ng pag-iyak natin ay kagalakan, kagaanan ng kalooban. Yun po yung mararanasan natin. Kaya nawa sa gabing ito, ang mensahe ng Panginoon ay patuloy na tumimo sa ating mga puso. Patuloy natin panghawakan. At lagi nating tatandaan na nandyan ang Panginoon at hindi siya magsasawa na pakinggan, na makinig sa atin sa sandali na iniiyak natin sa Kanya kung ano man yung pinagdadaanan po natin. So, yun lamang po ang maibabahagi ko sa gabi pong ito. Muli po ay mapagpalang gabi at purihin po ang Panginoon. Maraming salamat, Sister Mary Rose, sa napakagandang salita ng Panginoon na yung ibinahagi sa gabing ito. Ang salita ng Diyos na ito ay napakagandang pinapainggan. Talagang nakaka-touch sa damdamin na tayo mismo ay inaanyayahan ng Panginoon na ipagkatiwala sa Kanya ang ating mga alalahanin. Ang daming alalahanin na ating nararamdaman sa mundong ito. Alalahanin kung anong kakainin natin, sa simpleng mga alalahanin na pagkain, katatapos mo lang kumain ng breakfast, inaalala mo uli, ano kaya ang ulamin ko sa lunchtime? Ano kaya ang kakainin ko sa dinner time? Katatapos mong kumain ng breakfast, pero ang inaalala mo, God, lunchtime, di ba? Ang daming alalahanin sa mundong ito. Mas lalo yung maraming utang.
Ang daming alalahanin. Saan ka kukuha ng pangbayad sa utang ko? Diba? Ang daming alalahanin na hindi naman, kung minsan kaya namang solusyonan sa pamagitan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Pagtitiwala ng lubusan sa Kanya. Pagsuko sa Kanya sa mga alalahanin na yan. At ikapit natin sa Kanyang lahat. Totoo nga ang sabi ng ating exhorter kanina na talagang kung ikaw ay lubusan na magtiwala sa ating Panginoong Diyos na buhay, ay talaga namang lahat ng alalahanin na yan ay mafe-feel mo na lang na parang nawawala. Pagkatiwalan lang natin lahat sa Kanya, ay lahat ito mawawala Maramdaman mo na lang, parang naginawaan ka. Maramdaman mo lang, nandito na pala yung kasagutan ni Lord. Lubos na pagtitiwala lang at lubos na pagbibigay ng walang hanggang pagbibigay lang ng buong puso na pagtitiwala sa Kanya. Tama nga yung Matthew 11:28. Come to me who are weary and heavy laden and I will give you rest. Sabi nga doon, di ba? Yung Matthew 11:28 na yan is talaga namang dyan pa lang. Inaanyayahan tayo ng Diyos na lumapit sa Kanya, ibigay sa Kanya ang lahat. Maraming salamat Sister Mary Rose sa napakagandang napakagandang exhortation na yung binahagi sa amin ngayong gabing ito. Nakaka-bless na salita ng Panginoon na aming napainggan. At nawa sa mga nakikinig sa oras na ito ay kayo rin ay na-blessed at ang salita ng Panginoon na nating napinggan ay i-internalize natin at ilagay natin sa ating mga puso, ating alalahanin at upang kung merong mga tao nakakilala tayo na nag-aalala sa mga bagay-bagay, parang hindi niya na alam ang kanyang gagawin, ay meron tayong i-encourage sa kanya. Meron tayong i-share sa kanya na pwede nating sabihin na huwag kang mag-alala kapatid. Kasi sabi dito sa 1 Peter 5:17, ayan, ipagkatiwala nyo ang lahat ng alalahan nyo sa Diyos. Di ba? Pwede nating i-share yan sa ating mga kapatid, sa mga mga kasama natin na sobrang nag-alala sa mga bagay-bagay. So, pwede nating silang i-sharean ng Word of God. Pwede nating palakasin sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos na ito. Pero kung nais nyo pang mas lalang i-internalize ang salita ng Panginoon, pwede nyong mulikaan ang ating teksto na nabasa ng ating exhorter ngayong gabing ito. At i-internalize nyo mas lalo yung gusto nyong mas lalong malalim na malaman sa verse na ito. Because our communication to God is personal. Personal na pwede tayong makipag-usap sa Kanya at basahin natin ang Kanyang mga salita at makipag-usap tayo sa Kanya. Hingin natin na ang siya mismo ang siyang mas lalong magbigay ng realization sa ating mga nababasa na Kanyang mga salita. Muli, maraming salamat at sa mga umattend sa ating gawain sa gabing ito, maraming salamat sa inyong pag-attend at nawa ay kayo rin ay na-bless at aalis tayo sa ating gawain na ito na punong-puno ng pagpapalang ating mga buhay. So, maraming salamat at muli, salamat sa ating exhorter, maraming salamat sa mga lahat ng mga nagamit sa gabing ito. Maraming salamat sa Diyos pagkat natapos natin ang gawain ito na may matiwasay at may pagpapala na ating na may pagpapala na ating napulot mula sa Kanyang mga salita. Muli, atin pong tapusin ang ating gawain na ito sa pamamagitan po ng closing song na ibabahagi po sa atin ni Sister Seychelle N. Imbian at siyempre susundan ito ng closing prayer ng ating exhorter, Miss Sister Mary Rose Imbian. Ang inyong pong naging presider ngayong gabing ito, Brother Joseph Agnad, na nagsasabing, ang Diyos ang mapapurihan, maitaas sa ating mga buhay. To God be the glory. Change my heart, oh God.
Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the Father, I am a clay. Hold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the Father, I am a clay. Mold me and make me, this is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. May I be like you. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po muli sa iyong mga salita namin pong napag-aralan sa gabing ito. Alam namin, Lord, na lahat kami ay nakakaranas ng mga trials sa buhay. Meron po kaming mga alalahanin, pero sabi mo nga, Lord, ipagkatiwala namin sa iyo kung ano man po yung mga pinagdaraanan po namin sa buhay. At dahil ikaw po yung nagmamalasakit sa amin, ikaw po yung masigit na nakikinig sa amin at hindi nagsasawa na magbigay ng comfort po sa bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko po sa gabing ito kung sino man yung mga kapatid namin na nakakaranas po ng mga pagsubok, sa mga nakikinig po dito sa amin pong YouTube channel, sa mga kasama po namin dito sa online po na ito, Lord. Dalangin namin na ano man yung mga pagsubok po na nararanasan po nila, bigyan mo nga po sila ng comfort. Ano man yung nagpapahirap sa kanila, sakit karamdaman man po ito, Lord, physically, emotionally, spiritually, oh Lord, ano man yung kanilang pinagdaraanan. Lord, dalangin namin na bigyan mo sila ng comfort. Bigyan mo nga po ng peace of mind ang bawat isa po sa amin. Dalangin din po namin, Lord, sa gabi pong ito, sa amin pong pagtulog. Ikaw po ang kumabay sa bawat isa sa amin, O Lord. Samahan mo po kami na maranasan po ng bawat isa ang yakap mo sa gabi pong ito, Lord. Maraming salamat, Lord, sa iyo pong lahat ng papuri at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen. That ends our exhortation.
In order for you to listen from us through our daily activities, don't forget to subscribe and hit the notification bell of our YouTube channel, CBCM Reunited, the Enlightened Ones. Hit all so that you won't miss any of our posts. Also, like and follow our Facebook page, CBCM Reunited, and let us continue to encourage each other. Join us again with this activity next week. Thank you and God bless. Sa Panginoong Jesus, manalig ka. Pagsubok man ay dumating. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless. Thank you for viewing. Please subscribe and see you again next activity. God bless.